Ito yung sunod mga kababayan. So ano yung sunod, Kent? Nako po. Dito na naman tayo. DDS ito ha. Ano yung about sa DDS, Kent? Nako. Mga kababayan, ito na. Ang sabi nila, wala daw karapatan ang Pilipinas na maglabas ng warrant of arrest, no? Dito kay Bugris. Ngayon, mga kababayan. Ha? Ngayon, mga kababayan, naglabas na po ng sabina. Ha? Naglabas ng sabina ang NBI laban kay Bugris. Patay ka diya. Patay ka diya. Bakala. Ala, Bugris. Sabi nila, mga kababayan, wala daw karapatan ang Pilipinas para pauwiin si Bugris. Wala daw power ang Pilipinas para tawag dito, makulong si Bugris. Sige ha. Dito tayo kay Regal Oliva. Si Regal Oliva mismo nagpaliwanag, mga kababayan. I-search ko lang. Regal Oliva. Bugris. Tingnan nyo yung explanation ni Regal Oliva kay Bugris. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Hindi ko na i-view dito, baka i-copyright pa ako. Mamarina Cusano, maraming salamat po ma'am sa iyong palipad. Thank you so much. Pakinggan ninyo ha, yung meron bang jurisdiction ang Pilipinas para pauwiin si Bugris at arestuhin or ipakulong? Pakinggan ninyo. May ads lang, mga kababayan. Magandang explanation dito ni Regal Oliva. Linawin natin, step by step. Walang hype, puro batas. At the center of this issue is Jinky Miraflores Carpio, also known online as Iloy Bugris. Dubai-based OFW, now reportedly under investigation by the National Bureau of Investigation, or the NBI. The complaint was initiated by the Presidential Communications Office, alleging that she spread false information regarding the health of Ferdinand Marcos Jr. And that she may have solicited donations from followers under questionable representations. So the real issue is this: may jurisdiction ba ang Pilipinas? At kung meron, paano mo ma-enforce kung nasa Dubai ang respondent? Unahin natin ang jurisdiction over the act. Ang sabi dito, mga kababayan, may jurisdiction ba ang Pilipinas kung si Iloy Bugris ay nasa Dubai? Pakinggan ninyo ang explanation ni Regal Oliva. The governing law is the Cybercrime Prevention Act of 2012, or RA 10175. Under this law, hindi limitado sa loob ng Pilipinas ang jurisdiction. May tinatawag tayong extraterritorial application. Ibig sabihin, kahit nasa abroad ang gumawa ng act, basta ang epekto ay nasa Pilipinas. Kahit nasa abroad ang gumawa ng fake news, pangbabanat, as long as ang binanatan niya ay nasa Pilipinas, pasok. So, sino ba ang tinira niya? Okay lang kung ang tinira niya, pareho niyang vlogger. Take note, mga kababayan, ang binanatan niya, presidente pa. Diyan sila, hindi nag-iisip. Okay lang kung ang binaboy ni Bugris dyan, si Annabel Rama, di ba? Si Annabel Rama nagbenta daw ng alahas na peke. Okay lang si Annabel Rama, walang problema. Ang problema dito, presidente, binira. Fake news pa. Continue, Basta ang epekto ay nasa Pilipinas, yung binanatan. Nasa Dubai si Bugris, pero ang binanatan niya ay nasa Pilipinas. O ang victim ay nasa Pilipinas. O ang system na ginamit ay accessible sa Pilipinas. Comedian Vlog, hello po. Mega love shout out. Ang system daw na ginamit ay ang accessible nasa Philippines. Ano bang ginamit niya? YouTube, TikTok at Facebook. Tapos nagpo-post pa siya ng GCash. So ibig sabihin, ang GCash is in the Philippines. No? Continue, pasok na pasok dito si Iloy Bugris. Una, nasa Pilipinas ba ang binanatan niya? Yes, nasa Philippines. Pangalawa, saan ba siya nakabase? Sa Pilipinas. Anong gamit niya? Facebook, YouTube, TikTok. May GCash pa. Pasok na pasok. Pwedeng pumasok ang jurisdiction ng Philippine courts. So kung ang alleged acts ni Iloy ay
directed to a Philippine audience. Yun bang mga nanonood kay Iloy? Mga Chinese ba? Mga Japanese? Mga Korean? Mga Arabo ba? Hindi po. Ang nanood sa kanya, mga bobong DDS. Ito, mapapahamak na naman si Iloy dahil sa mga supporter na DDS. Di ba kung naalala ninyo, yan ang nakapagpahamak kay Digong, kaya hindi si Digong pinagbigyan ng interim release dahil sa mga bobong supporter. Kasi bakit? Ultimo, yung mga abogado sa ICC, binababoy nila. Pinasok nila yung mga account, tapos hinaras nila, di ba? Yung account, pinahiya nila, comment na mga kangaroo court, ganyan, putang ina mo ka, pinagmumura nila yung mga hurado, di ba? Kaya napahamak si Digong, hindi nakauwi. Ngayon, si Iloy. Yun bang mga viewers ni Iloy Bugris ay Pilipino ba? Perfectly said! Nag-iilonggo pa nga eh. Bakit? Saan ka nakakita ng Arabong nag-iilonggo? Sige, kita mo di poga, mga lintian, animal, pisting yawa. Saan kayo nakakita na sasabihin ni Iloy, yung mga viewers ko, Amerikano, saan ka nakakita? Nag-English ba siya doon? Puro nga siya Ilongga magsalita. Saan ka makakita, Amerikano, ang viewers mo, tapos nag-Ilongga ka, hindi mo kakanta nga. Diba? Continue. Consumed in the Philippines at may epekto dito. Yes, may jurisdiction ang Pilipinas. Kung ang viewers mo ay Pinoy, at may direktang mga nagko-comment ng Pilipino, yes, may jurisdiction ang Pilipinas. Government, pwede siyang paristo. Over the offense. But here's the distinction na madalas nalilito ang publiko. Jurisdiction over the crime is not the same as control over the person. Dito na papasok ang enforcement jurisdiction. Ayan. The National Bureau of Investigation cannot just fly to Dubai and arrest her. Hindi pwedeng ganon. That would violate the sovereignty of another state. So, hindi po pwede na ang NBI lilipad sa Dubai para alistuhin si Iloy Bugris. Bakit? Kasi mga kababayan, meron po kasi tinatawag natin na treaty or kasunduan, no? Na ang huhuli sa kanya doon either the Authority of Dubai or ang Interpol, na which is ganyan din ang nangyari kay Tibes. Ngayon mga kababayan, ano bang kaibahan ni Maharlika at ni Iloy Bugris? Si Maharlika po citizen na sa Amerika. Si Iloy Bugris, TNT po siya sa Dubai. So mabilis nga naman. Ang iintayin natin ngayon mga kababayan ay baka i-block ang passport ni Iloy. Pag i-block ang passport ni Iloy, putang ina ka, Iloy ka, di po gakalintian ka, makulong ka talaga. Magiging saldiko ka. Okay lang sana kung pareho ka saldi ko, milyon-milyon ang pera. Okay lang sana kung nag-invest ka dyan ng bilyones. Wala kang mang investment kasi titi lang ng kano ang inaasahan mo dyan. So, kahit may kaso ka dito, kung wala siya sa Pilipinas, you cannot arrest her directly. So, paano mo siya mapapabalik? Extradition. The Philippines paano mapapabalik? Extradition. The extradition treaty enables both countries to extradite individuals found in their territories for criminal prosecution, trial, or enforcement of series for a extraditable offense. So halimbawa, kinasuhan ngayon si Iloy Bugris dahil sa pamimiki, pagpupost at pagpapakalat ng maling impormasyon sa presidente pa. Ngayon mga kababayan, ang tanging gagawin doon ay extradition treaty or extradition request. Tatawag ngayon ang Philippine government sa Dubai government at sa authority nila, arestuhin si Bugris. Patay ka diya, Bugris. Extradition treaty with the United Arab Emirates, meaning the Philippine government can formally request UAE authorities to arrest and surrender her. But ginawin natin, this is not automatic. Hindi ito request lang, ibibigay agad. There are strict legal requirements. Una, dual criminality. Ang ginawa niya ay dapat krimen sa Pilipinas at sa UAE. Ngayon mga kababayan, una daw na requirements para ang UEA arestuhin si Bugris. Una, kailangan ang ginawa ni Bugris doon na pareho sa krimen sa Dubai at krimen sa Philippines. Ano ba ang krimen or bawal sa Dubai? Fake news. Number 1, ang pinakauna na bawal sa Dubai ang fake news.
So, meron bang batas sa Dubai na fake news? Which is, may batas din ba sa Pilipinas na anti-fake news? Meron po. Pasok sa banga, 150%. Fake news sa Dubai, bawal. Sa Philippines, bawal din. Isa pa lang yun, pasok na siya. Kaso, kung ang allegation ay nagpapakalat ng false information, that may be treated as speech. Pero kung mapapatunayan na may solicitation of money through deception, now you're entering fraud territory, which is more universal. Kung napatunayan na nagpapakalat ng misinformation, ang tawag dun is speech. O ibig sabihin, may batas din sa Dubai na bawal ang fake news. Ngayon, kung merong money involved, meron po! Paano mo nasabing meron, Ken? Nangihingi po siya ng pera sa GCash, bawal po ang GCash sa Dubai. At anong ginamit niya? Bakit nagkaroon siya ng contact number sa pamamagitan ng number sa Philippines at number sa Dubai? Di ba dapat iba ang number sa Dubai, iba ang number sa Philippines? Gumamit siya ng VPN. Ibig sabihin, bawal po sa Dubai yun. Kasi threat po yun sa kanilang securities, no? Kaya nga meron tayong tinatawag na National Security Council Bakit? Bawal po gumamit ng mga ganun, yung mga third parties or mga pwedeng magagamit yan sa cyber attack, no? Yung kanilang government pwedeng mapasok ng hacking, hijacking. Yan ang tawag doon, threat yun sa kanilang cyber security. Yung mag-bypass ka ang GCash, hindi ko alam kung pwede sa Dubai yan. At bakit siya gumamit ng cellphone number ng Philippines na which is dapat ang gamitin niya ay simple cellphone number ng Dubai? Naku po. Recognized as a crime. Pangalawa, penalty threshold. Usually, the offense must carry at least 1 year imprisonment. Most cybercrime-related offenses under RA 10175 can meet this, depende sa provision. Pangatlo, nature of the offense. If the UAE views the case as political or related to expression against a public figure, they can refuse extradition. Sovereign discretion nila yan. Pang-apat, prima facie evidence. Hindi pwedeng haka-haka lang. The Philippines must show probable cause and sufficient evidence. Hindi daw pwedeng haka-haka lang. Haka-haka pa ba yun? Lahat ng sinabi niya, nasa third floor, left wing, naka-confined ang president. Tapos yung presidente daw natin ngayon is clone. Hindi na daw totoo, clone na lang daw. Patay ka diya, mga kababayan. Saan ka nakakita ng clone? Ni minsan wala pang nagpatunay na may clone. Kahit nga si Arnold Schwarzenegger, hindi niya magawang magpakaroon ng clone kasi bakit? Hindi makukopya-kopya ang genes. Wala pa sa kasaysayan ng ating mundo na isang tao nagkaroon ng clone. Pero maniwala ako na merong clone ay ang aso, na which is yung wolf. No? Yung wolf at yung rabbit may clone. Pero sa tao, wala pa. Never pang na-invento yan. Walang cloning process, walang cloning system. Pero naniwala ako sa stem cell. Sa stem cell, okay, babata ka. Pero yung sinabing clone, walang ganun, Mars. Di ba? Yun pa lang, fake news ka na. Tapos presidente pa. Ang binira mo. Putang ina ka. The process itself is not simple. Mag-umpisa sa Department of Justice, then Department of Foreign Affairs, then pupunta sa UAE prosecutors, then UAE courts, and then we have a decision. Hindi ito NBI lang. This is state-to-state legal cooperation. So, ngayon mga kababayan, magtatanong, matagal pa ba yan, Ken? Kasi ang daming procedure Hindi po. Hindi po. Bakit? Once na si PBBM mismo pupunta doon, malay natin, merong state visit ang presidente. Hindi natin alam, no? Baka merong state visit ang president sa Dubai. Nako! Good. Magdasal ka, Bugris. Ipagdasal mo sa Panginoon na walang state visit si PBBM sa Dubai this coming month or next month or next month. Mga kababayan, ipagdasal mo. Ito naman si Arthur Binhamin, ang pangit na mga pangalan yung hayop kayo, mga DDS na mga bobo. Kill yourself, Arthur. Kaya mga kababayan, pagka DDS ka na bobo,
tapos gagawa ka ng kamalian, makukulong ka, mapapahamak ka. Isa lang ang ma-challenge ko, tutulungan ka ba ni Duterte? Hindi. Kaya kayo mga DDS, yung mga pinagtanggol ninyong politician, make sure na tutulungan kayo. Kasi bakit? Pag dumating ang consequences sa ginawa ninyo, hindi kayo tutulungan yan, nga kayo. Objectively, saan tayo dadalhin ito? Ganito ang legal position. Yes, the Philippines may assert jurisdiction under the Cybercrime Prevention Act of 2012 because the effects of the alleged act may be felt within Philippine territory. Enforcement, meaning arrest and return, depends entirely on extradition under the treaty with the United Arab Emirates. And extradition will stand or fall based on one thing: how the case is legally framed. If this is treated as speech or misinformation, mahina ang extradition angle. But if established as fraud, deception, and financial exploitation, mas solid ang legal ground. So, the bottom line, walang drama to. Jurisdiction can be asserted. Ang sabi ni Regal Oliva, kung misinformation lang naman or fake news, mahina daw. Tandaan ninyo mga kababayan, si Eloy Bugris may nakabinbin na warrant of arrest dito sa Pilipinas dahil sa scam. Meron pong kaso si Eloy Bugris na nakabinbin. Kung naalala ninyo, meron po siyang in-scam. Pangalawa, meron siyang warrant of arrest. So, ginawa niyang takasan ang Dubai. Ginawa niyang panakip butas. Hindi naman siya nag-file ng asylum sa Dubai. Bakit dyan siya nagtago? So, madali. Kahit hindi gamitin ni PBBM na ginawaan siya ng fake news at ang gagamitin yung previous case niya na meron siyang warrant of arrest about scamming or scammer, nang scam siya, no? Meron siyang in-scam at tinakasan niya, alam nyo na, mga kababayan. Marami po. Okay lang sana kung about lang sa fake news kay PBBM Ang problema, meron siyang previous case May warrant of arrest nga siya. Ang nag-file nga sa kanya sa Cavite. Di ba? May warrant of arrest siya sa Cavite. Ang nag-file sa kanya, taga Cavite. Patay ka diha. So yun po yun, mga kababayan. So, nakalabas nga dito ngayon, mga kababayan, mismo, ang NBI ay naglabas na po. No, ito po, nakikita nyo po dito sa Brigada News. Ipakita ko mga kababayan. Ayan po. NBI issue subpoena to Eloy Bugris and 2 others over false information PBBM Health Palacio. Ayan mga kababayan. April 27, 2026 inilabas yan. Naglabas na ng subpoena ang NBI. Ay, nako. Ayan na nga, mga kababayan. Diba? Natawa ako sa fake news yun. Matawa ka talaga. Bakit? Bubo ka Diba? Matatawa ka talaga sa fake news. Bakit? Sasabihin nyo namatay si BBM? Sasabihin niyo si PBBM may stage 4 cancer, nakahilatay na sa St. Luke's. Samantalang nabali-balitaan namin si Kitty pala yung nagkasakit. Tapos ano gagawin ninyo? Anong gusto nyong mangyari? Maniwala kami sa kwento ninyo? Si PBBM daw namatay. Si PBBM may stage 4 cancer. Si PBBM na hospital sa St. Luke's. Ending, nabalitaan namin si Bongo ang bumisita sa St. Luke's. Nandun si Kitty, nakahilata. Tapos sabihin mo matawa ka sa fake news? Bakit? Hindi ba totoong fake news si Bugris? Yan ang isipin ninyo mga DDS. Kasi kayo, mga tanga-tanga kayo. Ang sabihin agad, totoo naman talaga na matay si Marcos. Sino yung nagbubuhat ng bigas? Sino yung kasama ni Lisa pumunta ng Capiz nung nakaraang araw? Sino yung pumunta doon sa sa Baguio na nangumpra ng gulay at pinamigay sa Maynila? Di ba? Sabihin ninyo na matay. Putang ina to mga DDS na to, mga tanga-tanga. Di ba? Ay, nako. Tigil-tigilan nyo yan.